Sinabi ng Pakistan na naglunsad ito ng operasyong militar laban sa India. Inakusahan ng Pakistan ang India na nagsimula ng kaguluhan sa rehiyon. Tumataas yung tensyon sa gitna ng palitan ng mabibigat na artilyerya ng India at Pakistan, dalawang nuklear na bansa. Kumpirmado ng mga opisyal ng Estados Unidos na gumamit ang Pakistan ng mga Chinese jet para maglunsad ng mga misil. Kinakaharap ng India ang dalawang digmaan sa kasalukuyan. Isa laban sa Pakistan na lantad at nakikita ng buong mundo. At isa pang nakatagong, tahimik na labanan laban sa China. Kita mo, ilang araw lang matapos gumanti ang India ng mga opensibang militar laban sa kamakailang karumal-dumal na pag-atake ng terorista ng Pakistan. Ang malalim na estado at media ng estado ng China ay biglang naging abala. Pagkatapos ng ilang oras mula nang ihayag ang tungkol sa airstrikes ng India, sumabog ang Weibo at Baidu ng China sa anti-India na propaganda. Ang mga hashtag tulad ng India attacks at hashtag India open fired ay agad na nagkaroon ng milyon-milyong views na sinadyang ipakita ang India bilang agresor. Ang mga Chinese influencer at maging ilang opisyal na account ay nagpalaganap ng hindi beripikadong at dramatikong mga kwento ng peking tagumpay ng Pakistan at di umano'y kahihiyan ng India. Kumalat ang mga maling balita na nagsasabing maraming Rafale ang napabagsak sa mga dogfight. Ang mga media na kontrolado ng China, tulad ng Global Times, ay sinisisi ang India sa buong krisis, ngunit hindi binanggit ang malagim na teroristang atake sa India na naging sanhi nito. Mga editor ng India, nagbabala laban sa pananakot ng Pakistan at nagpahiwatig na posibleng turuan ng China ang India ng leksyon. Sinadya nilang ulitin ang kilalang parirala na ginamit ng China bilang banta bago ang digmaang Sino-Indian noong 1962. Samantala, ilang kilalang tagapagsuri ng depensa ng China ang nagpakita ng suporta at nagpost ng mga lumang video ng mga tangke at artilyerya ng hukbong bayan ng pagpapalaya na papuntang hangganan ng India malapit sa Tibet. Ngunit ang mga caption ay nagpapahiwatig ng mga bagong deployment ito na kasalukuyang nagaganap. Pati ang pambansang telebisyon ng China ay sumabay na rin ginawang mukhang seryosong banta laban sa India. Ang mga karaniwang pagsasanay ng hukbong bayan ng pagpapalaya. Nahanda ang hukbong bayan ng pagpapalaya na harapin ang mga banta mula sa India at hindi papayagan ang pagpapalawak ng India. Hindi pabor ang YouTube sa mga paksang may kinalaman sa digmaan at hindi gusto ng mga bot ng Partido Komunista ng China ang mga video na pumupuna sa kanila. Sa video na to, mas kailangan namin ang tulong nyo. Kung maaari, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa YouTube algorithm namin. Sa expansionism, partikularly nilang tinutukoy ang Jammu at Kashmir, isang estado ng India na iligal na sinakop ng Pakistan at China. Pero ang totoong dahilan kung bakit kinakabahan ang China ay dahil sa isang partikular na lugar na tinatawag na Shaksgam Valley. Ito ang bahagi ng Kashmir na sakop ng Pakistan o Pakistang okupadong Kashmir na matatagpuan sa norte ng Siachen Glacier. Noong 1963, ibinigay ng Pakistan ang humigit kumulang 2,000 milyang parisukat na mahalagang teritoryo sa China sa pamamagitan ng Sino-Pakistan Agreement na mariing tinutulan ng India mula pa noon. Sa katunayan, mahigit isang taon lang matapos ang kasunduang iyon, nagkaisa ang parlamento ng India sa pagpasa ng isang resolusyon na malinaw na nagsasaad na ang buong rehiyon ng Jammu at Kashmir, kabilang ang mga teritoryong iligal na sinakop ng Pakistan at China, partikular na binanggit ang Shaksum Valley at Aksai Chin, ay mahalaga at hindi mapaghihiwalay na bahagi ng India. Habang tumitindi ang tensyon araw-araw, napakalaki ng posibilidad ng isang ganap na digmaan. Kapag sumiklab ang digmaan, malaki ang posibilidad na mabawi ng India ang buong rehiyon ng Kashmir na sinakop ng Pakistan. At kung mangyari iyon, malamang na tuluyang bumagsak ang Pakistan mismo. Maaaring makatulong ito sa Balochistan na makamit ang matagal na nitong inaasam na kalayaan at magdulot ng kaguluhan sa iba pang mga lalawigan. Hindi maaaring hayaan ng China na mangyari ito dahil kapag nangyari, siguradong mapapahamak sila. Ang $1 trillion na Belt and Road Initiative ng China, ang ambisyosong plano para sa pandaigdigang dominasyon sa ekonomiya, ay malapit ng mawasak.
Hindi pa kasama rito na naglagay na ang China ng mahigit 60 bilyong dolyar sa Pakistan sa pamamagitan ng China-Pakistan Economic Corridor. Nagtayo na sila ng malawak na highway, high-speed railway, planta ng kuryente, industrial park, at ang pinakamahalaga, ang Gwadar Port, isang estratehikong sentro na nagbibigay ng access sa Arabian Sea. Ang layunin ng malaking pamumuhunan na ito ay para matiyak ang maaasahang ruta ng kalakalan na magbibigay daan sa China na maiwasan ang Strait of Malacca. Ang makipot na lagusang ito sa pagitan ng Malaysia at Indonesia ay madaling maharangan ng India, United States o ng ibang mga karibal tuwing may alitan. Ito ang dahilan kung bakit pilit na sinusubukan ng Partido Komunista ng China na pababain ang tensyon sa diplomasya. Malinaw nilang nauunawaan na kung sumiklab ang isang ganap na digmaan at hindi makikialam ang China sa militar, tiyak na magkakawatak-watak ang Pakistan. Pero baka iyon nga mismo ang plano. Kung bumagsak ang Pakistan, magkakaroon kaagad ng dahilan ang China na makialam gamit ang militar para protektahan ang kanilang mga interes at pamumuhunan. Kahit ano paman, para sa China, maging direkta man o hindi direkta ang digmaan, isa na itong hatol sa ekonomiya na magpapaurong sa kanila ng ilang dekada. May isa pang mahalagang dahilan kung bakit labis na nangangamba ang China. Noong nakaraang buwan, mga ika-7 ng Abril, kumalat ang isang chismis na balak ng Apple ilipat ang buong produksyon ng iPhone mula China papuntang India. Bagamat tila hindi ito totoo noong una, sa pag-aaral ng Partido Komunista ng China, natuklasan nilang hindi lamang ito totoo, kundi pati malalaking kumpanya gaya ng Dell, Google, HP Walmart, at iba pa ay nagbabalak ding gawin ito. Ang maliit na chismis na iyon ay nagdulot ng matinding takot sa Partido Komunista ng China. At bakit nga ba hindi? Daan-daang bilyong dolyar ang nakataya sa usaping ito. Kung sinusundan mo ang aming mga video, alam mong hindi kakayanin ng ekonomiya ng China ang ganito kalaking pinsala. Malinaw na kailangang kumilos ng matindi ang Partido Komunista ng China. Naisip nila na kung magiging magulo ang India, hindi na ito kaakit-akit para sa mga malalaking pandaigdigang kumpanya. Hulaan mo, noong ika-22 Abril sa loob ng 2 linggo, naranasan ng India ang pinakamalalang pag-atake sa mahigit 10 taon. Umatras ka muna at suriin ang mga pangyayari. Napapansin mo na ba ang nakakabahalang pattern na ito? Una, inatake ang India at agad na inako ng mga teroristang grupo mula Pakistan ang responsibilidad. Maingat na tumugon ang India sa isang kontroladong pag-ataking militar upang iwasan ang paglala ng sitwasyon. Gayunpaman, hindi tumigil ang Pakistan. Pinalala pa nila ang labanan sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga misil at paglabas ng daan-daang suicide drone sa iba't ibang lungsod ng India na pumatay ng ilang sibilyan at sumugat ng marami pang iba. Yan ay isang hayagang kilos ng digmaan. Ngayon, gumanti at palalain ang labanan ang tanging pagpipilian ng India. Para sa China, ang Pakistan ang perpektong pagpipilian, lalo na't matagal na silang magkaribal ng India. Marami ang nagsasabing tila ginagawang alipin ng China ang Pakistan. Isipin mo na ikaw ay Chino at may alaga kang hindi mo naman talaga gusto o pinapahalagahan. Madali lang utusan ang alaga mo na gawin ang mga maruruming gawain mo, tulad ng pag-atake sa kapitbahay na kinaiinisan mo, dahil sa huli, ang alaga mo ang napaparatangan, hindi ikaw. Kung may nagsasabing sobra ito, alalahanin lang ang nagawa ng Partido Komunista ng China sa kanilang mamamayan. Mula sa malupit na pagpatay sa Tiananmen Square, sa pagkakakulong at sa pilitang pagtatrabaho ng milyon-milyong Uyghur Muslim, hanggang sa sistematikong pagkawala ng maraming Tibetan, pinatunayan ng China na wala silang hangganang hindi kayang tawirin. Para sa Partido Komunista ng China, ang pag-alis ng mga kumpanya ay hindi lang ukol sa kita. Ito ay tungkol sa kanilang kaligtasan. Kapag kaligtasan ang nakataya, gagawin nila ang lahat para mapanatili ang pandaigdigang kapangyarihan. Matapos ang pag-atake ng terorista, marahil nagdiwang ang Partido Komunista ng China sa pag-iisip na perpekto ang kanilang plano. Makalipas ang 3 araw, ikinagulat nila ang opisyal na pagkumpirma ng Apple sa paglipat nito sa India. Ngayon, balak ng Apple na gumawa ng napakalaking 40 bilyong halaga ng mga iPhone sa India pagsapit ng 2026. Ito ay halos 80% ng kabuuang iPhone sales sa United States market. Dahil sa kaguluhan sa estratehiyang pang-ekonomiya ng China, posibleng kumilos sila ng malupit at matindi na maaaring magdulot ng pandaigdigang digmaan.
Suriin natin ang mga posibleng pagkilos ng China laban sa India ayon sa ilang dekadang pananaliksik ng mga think tank, war games, at pag-aaral sa geopolitika. Simulan natin sa Ladakh Desert Hotspot, particular sa Aksai Chin Plateau, na inagaw ng Beijing noong 1962. Ito ay pangunahing dahil ang Aksai Chin ay mahalagang estratehiya. Ang talampas na ito ay direktang nag-uugnay sa Tibet at Xinjiang. At ang pangunahing daluyan ng lohistika ng militar ng China ay dumadaan dito. Ang tanyag na Western Highway, ang G219. Sa labanan, malamang gagawin ng mga tropang Chino ang klasikong pincer attack. Maaaring dumagsa ang mga unit ng People's Liberation Army mula sa Aksai Chin sa silangan, habang sabay namang susugod ang mga puwersa ng Pakistan mula sa Gilgit-Baltistan sa kanluran. Ang pinagsamang pag-atake ay mapipigilan ang mga puwersa ng India sa Ladakh, puputol sa kanilang koneksyon, at maglalagay sa kritikal na posisyon malapit sa Siachen Glacier at Karakoram Pass sa panganib. Ang mga Mountain Brigade ng People's Liberation Army na eksperto sa pakikidigma sa matataas na lugar ay maaring samantalahin ang mga pangunahing estratehikong outpost tulad ng Dalat Beg Oldi, ang pinakamataas at pinakahilagang airstrip ng India. Kung bumagsak ang airstrip na ito, maaaring agad na mawala ang buong access ng India sa estratehikong mahalagang subsektor sa Hilaga. Para lumala pa ang sitwasyon, ang mga mauunlad na rocket, artillerya at missile launcher ng China sa Tibet at Xinjiang ay maaaring magpakawala ng matinding pambobomba sa mga ruta ng supply at base ng India sa paligid ng Leh, na makapipinsala sa kakayahan ng India na magpadala ng dagdag na puwersa sa kanilang mga tropa sa unahan. Ang pangunahing layunin sa Ladakh ay teritoryo. Nais makuha ng Beijing ang buong kontrol sa Aksai Chin at posibleng kumuha pa ng dagdag na teritoryo sa timog ng kasalukuyang linya ng aktuwal na kontrol. Ang pagsiguro sa lugar na ito ay magtitiyak ng kaligtasan ng kanilang mahalagang highway at magpapalakas sa China-Pakistan Economic Corridor. Magdudulot ito ng land bridge sa Pakistan na lalong maghihigpit sa estratehikong pagkakahawak nila sa leeg ng India. Sa pamamagitan ng malaking opensiba sa Ladakh, mapipilitan ang India na alisin ang mga puwersa mula sa harap ng Pakistan na magbibigay sa kaalyado nitong Pakistan ng pagkakataong huminga. Katulad nito ang nangyari sa digmaang Indo-Pakistan noong 1965. Nagpadala ang China ng mga tropang malapit sa Sikkim bilang banta sa India, kaya't lalo itong nag-alala sa posibilidad ng digmaang dalawang harapan. Noong panahong iyon, hindi itinuloy ng Beijing ang aktwal na pag-atake. Pero ngayon, mas malakas na ang militar ng China at ang dating banta ay maaaring maging totoo anumang oras. Sa kasamaang palad ng India, matagal nang nakahanda ang China para sa ganitong sitwasyon. Ang malalaking infrastrukturang proyekto ay nagbigay sa hukbong bayan ng malaking bentahe sa mobilidad sa Ladakh. Nagtayo ang China ng mga highway na magagamit anumang panahon, mga advanced na base ng himpapawid, at maraming mabilis na may ililipat na kampos sa laki ng brigada sa kahabaan ng line of actual control. Ang pinakamagandang diskarte ng Beijing ay ang mahuli ang India na hindi handa at bigyan ang New Delhi ng hindi maiiwasang sitwasyon bago pa nito mapansin ang nangyayari. Maraming analyst ang nagbababala na sa pagitan ng 2025 at 2030 may mapanganib na kalamangan ang China laban sa India, isang panahon kung saan maaaring sapat ang kanilang lokal na lakas militar para matiyak ang tagumpay. Sa papel, may bentahe ang China sa bilang, ngunit bihirang sumunod ang digmaan sa mga inaasahang hula sa aktwal na pangyayari. Isang daang bagay ang maaaring magkamali ng malala para sa Beijing. Isang perpektong halimbawa nito ang digmaan ngayon sa pagitan ng makapangyarihang Rusya at maliit na Ukraine. 3 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang pananakop na ito, at hanggang ngayon, naipit pa rin sa isang mabagsik at nakakahiyang pagkakatigilan ang militar ng Rusya. Posibleng makaranas ang China ng katulad o mas malalang kapalaran. Ang pakikipaglaban sa taas na higit sa 14,000 talampakan ay tunay na bangungot. Kahit ang mga mataas na sinanay na unit ng bundok ng China ay hindi ligtas sa sakit sa taas, matinding panahon at mga bangungot sa lohistika. Veterano ang mga sundalong Indian, matagal na nilang pinag-aralan at pinaghandaan ang lupang ito. Ang Ladakh ay isa sa pinakamahirap na larangan ng labanan sa buong mundo. Natutunan na ng India ang mga aral mula sa mga naunang sagupaan dito. Napakalaki ng kanilang pag-unlad sa infrastruktura, pagsasanay sa pakikidigma sa bundok, at pag-iimbak ng mga makabagong sandata para rito. Kung lantarang makikialam ang China sa digmaang laban sa India, nagsusugal na sila sa isang geopolitikal na pulbura.
hindi Ukraine ang India. Isa itong dambuhalang bansa na may armas nuklear, makapangyarihang mga kaibigan, at matibay na ugnayang diplomatiko sa buong mundo. Ang mga bansang Estados Unidos, Japan, Australia, France, at United Kingdom ay pinalalalim ang kanilang militar at estratehikong ugnayan sa India upang labanan ang agresyon ng China. Maaaring magbunga ng matinding pandaigdigang pagtutol ang pakikilahok ng China sa ganap na digmaan. Mga ekonomikong parusa, diplomatikong pag-iisa, tuloy-tuloy na supply ng armas sa India mula sa kanluran, kumbaga anuman ang maisip mo, biglang matatagpuan ng China ang sarili nito na lubos na nakahiwalay sa pandaigdigang entablado. Kapag nakita na nakikipagsabuatan ang China sa Pakistan para atakihin ang India, ang ibang bansa sa rehiyon gaya ng Australia, Japan, at Timog Silangang Asya na nababahala na sa agresibong kilos ng China sa South China Sea ay mabilis na kakampi sa India. Posibleng magresulta ito sa biglaang pagbuo ng isang Asia-wide na alyansang laban sa China. Ngunit hindi lang Ladakh ang pinag-uusapan natin. Mayroong dalawa pang critical na flashpoint na maaaring tuluyang magbago ng laro. Bawat isa ay mas delikado pa sa nauna. Kung manghihina ang puwersa ng India sa Ladakh, ang isa pang opensiba ng Beijing ay magmumula sa silangang Himalayas. Pinag-uusapan natin ang McMahon Line, ang hangganan sa pagitan ng China at Arunachal Pradesh, isang estado na inaangkin ng Beijing bilang South Tibet at itinuturing na sariling teritoryo nito. Ang pangunahing focus ng lugar ay ang Tawang Sector dahil dito ipinanganak si Dalai Lama. Kung makuha ng Beijing ito, magkakaroon sila ng malaking diplomatikong kalamangan at makakatulong sa kanila na higpitan ang kontrol sa populasyon ng Tibet. Dagdag pa rito, ang kontrol sa Tawang ay nangangahulugan ng militar na pagpalibot sa buong silangang depensibong linya ng India at pagkamit ng kritikal na mataas na lugar na nagbibigay tanaw sa estratehikong Brahmaputra Valley sa ibaba. At hindi rin ito ang unang beses na mangyayari ito. Noong 1962, sinalakay ng China ang parehong lugar. Nagawang sakupin ng mga puwersa ng China ang Tawang sa nakakagulat na bilis. Isang buwan nilang hinawakan bago umatras. Sa isang labanan, gagawin din ito ng China. Maaari ring magsagawa ng magkakaugnay na pag-atake ang mga tropang Chino sa silangan, sa dibang at mga sektor ng lambak ng Lohit. Sa pagpuwersa sa sandatahang lakas ng India, nabantayan ang mahigit 1,000 kilometro ng mahirap na hangganan sabay-sabay, ginagawang imposible ng China na magtipon ng lakas ang mga sundalong Indian sa iba pang lugar. Sa halip, mabilis na manghihina at magiging manipis ang depensa ng India. Kung magtagumpay ang China kahit sa isang limitadong paglusob sa Arunachal, magkakaroon sila ng napakalakas na pambargen sa geopolitika. Isipin mong banta ng Beijing na aatras sila mula sa Arunachal. Pero kung tuluyan ng isusuko ng India ang kanilang pag-aangkin sa Aksai Chin. Pero, katulad sa Ladakh, hindi ganoon kadali iyon. Noong 1962, madaling nasakop ng China ang Arunachal dahil hindi handa, kulang sa kagamitan, at nabigla ang India. Sa kasalukuyan, naiiba na ang kalagayan. Mas mabuting sandata, bihasa sa pakikipaglaban, matinding pagsasanay sa kagubatan at kabundukan, at nakatalaga na sa matitibay na depensa na itinatag sa mahabang panahon. Tandaan, ang Arunachal ay puno ng makakapal na kagubatan, matatarik na bundok, rumaragas ang mga ilog, at walang humpay na ulan. Isa itong bangungot, kahit sa pinakamahusay na hukbong kumpleto ang kagamitan. Ang mga tropang Chino ay mabilis na napahinto dahil nahihirapan sa maputik na daan sa gubat at palaging na-ambush ng mga mahusay magtago at handang mga unit ng India. Dumagdag pa ang bangungot sa lohistika ng muling pagsusuplay sa mga tropa na nasa daan-daang kilometro mula sa pinakamalapit na base ng China, dumadaan sa ilan sa pinakamalupit na lupain. Natuto ang India sa mahirap na paraan. Sa nakalipas na dekada, mabilis na pinahusay nila ang infrastruktura sa silangang hangganan. Bagong paliparan, pinatibay na base, matitibay na bunker, at maraming bagong access road ay idinisenyo para mabilis na makapagpadala ng karagdagang puwersa at supply kung saan at kailan kailangan. Siyempre, huwag kalimutan ang matinding internasyonal na reaksyon. Muli, mailalagay ng Beijing ang sarili sa panganib na maipit sa magulo at magastos na pagkakatigilan. Tanungin mo ang Russia kung gaano kahusay ang nangyayari sa kanila.
nasa pinakamapanganib na rehiyon na tayo ngayon. Isang choke point na sobrang vulnerable na kung targetin ito ng China, pwedeng literal na mahati ang India. Tinutukoy ko ang Siliguri Corridor o Chicken's Neck kung saan maaring gamitin ng China ang Bangladesh, kanilang proxy at anak ng Pakistan bilang lihim na sandata. Itong makitid na bahagi ng lupa sa hilagang silangan ng India na halos 20 kilometro lang ang lapad sa pinakamakipot na bahagi, ang tanging pisikal na koneksyon ng mainland India sa 7 hilagang silangang estado. Kapag isinara mo ang koridor na ito, maaaring agad na mahiwalay ang buong hilagang silangan ng India. Batid ng China ang kahinaan ng koridor na tinatawag na Chicken's Neck. Dahil sa mga kamakailang malalaking pagbabago sa politika ng Bangladesh, ang tsansa ay biglang pumabor sa China ng may kaakibat na panganib. Sa ilalim ng pamumuno ni Sheikh Hasina sa loob ng mahabang panahon, maingat na namamagitan ang Bangladesh sa pagitan ng India at China. Matapos mapatalsik ang rehimen ni Hasina, mabilis na lumapit ang bagong pamunuan ng Dhaka sa Beijing. Bumuhos ang malalaking pamumuhunan ng China sa infrastruktura ng Bangladesh tulad ng mga daungan, tulay, at isang inayos na military-grade na paliparan sa La Molina, halos 10 kilometro lang mula sa hangganan ng India. Hindi na nakagugulat na nag-aalarma na ang New Delhi. Humihingi na ng suporta ng militar at politika ng China ang Bangladesh, kaya kinakaharap ng India ang isang nakakakilabot na posibilidad. Isang kaaway na bansa sa silangan nito, na perpektong posisyon para makipagsanib puwersa sa China kung magkadigmaan. Paano eksaktong mapapakinabangan ng China ang ganitong alanganing sitwasyon? Sa simula pa lang, maaaring payagan ng Bangladesh ang mga surveillance team o special forces ng China na palihim na magposisyon mismo sa tabi ng teritoryo ng India. Ang lihim na paglalagay ng China ng Electronic Surveillance Outpost or Surface-to-Air Missile Battery sa hilagang kanluran ng Bangladesh ay nagbabanta sa buong India airspace sa ibabaw ng koridor na magreresulta sa bagong warfront ng walang putukan. Maaaring pasimulan muli ng China ang mga insureksyon sa hilagang silangang India. Ang rehiyong ito ay may mahabang kasaysayan ng mga grupong rebelde na dating sinuportahan o binigyan ng kanlungan ng ilang elemento sa Bangladesh at Myanmar. Sa isang labanan, maaring palihim na magpadala ang China ng armas, pera at impormasyon sa mga rebelde para utusan silang sirain ang mahahalagang infrastruktura at supply lines sa mga harapan. Magdudulot ito ng matinding kaguluhan sa India na mapipilitang ilihis ang mga sundalo mula sa labanan sa harapan para sa misyon ng panloob na seguridad ng Delhi. Panghuli, huwag nating kalimutan ang hilagang Pinsir. Noong 2017, ang paggawa ng kalsada ng China sa Doklam, malapit sa Tri-Junction ng Bhutan, ay nagdulot ng matinding tensyon dahil bibigyan nito ang China ng direktang tanaw at daan pababa mismo sa leeg ng manok. Kung gagawin din ito ng China, ang pagkakaiba, kailangan magpokus ang puwersa ng India sa dalawang harapan, Pakistan at Bangladesh. Gayunpaman, hindi na kasing daling barahin ang India tulad ng dati. Ilang dekada na nilang pinagtutuunan ng pansin ang pagpapatibay ng choke point na ito. Ang India ay mabilis na pinatatag ang kanilang depensa sa himpapawid sa pamamagitan ng paglalagay ng mga makabagong Russian-made S-400 missile system sa buong koridor. Mga air defense system na ito ang maaaring nakikita mo sa mga video online. Ito rin ang mga sistemang nagprotekta sa mga lungsod ng India. Madaling pinabagsak ang mga kalabang missile at drone at nagligtas ng daan-daang buhay ng sibilyan sa panig ng India. Naglagay din ang India ng mga squadron ng makabagong Rafale fighter jets sa kalapit na airbase. Ang mga Rafale na ito ay ginawa para sa mga misyon sa at paligid ng leeg ng manok. Anumang banta mula sa himpapawid ng China o Bangladesh na lalapit sa koridor ay agad haharangin ng mga makabagong fighter jets na ito. Ang Indian Army ay malaki ang pinalakas na presensya ng mga tropa, elite na infantry, armored brigades at mga unit ng artilyerya sa hilagang hangganan at hangganan ng Bangladesh. Mga bagong batalyon ng armor, mabibigat na artilyerya, tangke at daan-daang armored vehicle ay nakahanda na para mabilis na tumugon sa anumang banta mula ang kahit saang direksyon. Pero kahit na nasabi na ang lahat ng iyan, marami pang dahilan ang China para mag-isip muna bago makialam. Hindi tiyak na madali at mabilis silang magtatagumpay. Matapos ang mga sagupaan sa hangganan, alam na ng China kung gaano katindi ipagtanggol ng mga sundalong Indian ang kanilang inang bayan.
Ang matagalang digmaan sa kabundukan ng Himalaya ay madaling magpapagal sa tropang Tsino na malayo sa kanilang base ng supply, tulad ng sinapit ng Russia sa Ukraine. Ang isang matagal na pagkakatigilan, o mas malala pa, isang kahiyahiyang madugong pagkatalo ay tuluyang sisira sa maingat na inalagaan na imahen ng lakas ng Tsina at makakasira sa kanilang pandaigdigang prestihiyo sa loob ng mga dekada. Sa diplomasya, kapag sinalakay ng Tsina ang India, magiging pinakamalaking kontrabida ito sa mundo. Makikita agad ng lahat ang Beijing bilang agresor na magreresulta sa pagkondena ng United Nations. At kung mabibigyan ng ganitong pagkakataon, magiging bangungot si Trump para sa China. Gagamitin ito ni Trump bilang dahilan para magpataw ng mabibigat na parusa sa China. Kung sa tingin ng China na masakit na ang mga taripa at digmaang pangkalakalan ngayon, hintayin pa nila ang ganap na internasyonal na pag-iisa. Bigla na lang, magiging outcast sa buong mundo ang China. Magsisimula ng matinding parusa na maaaring magbagsak sa kanilang ekonomiya ng matagal. At syempre, nariyan ng nuclear na salik na pilit na iniiwasan ng lahat na pag-usapan. Tandaan, ang India, China at Pakistan ay pawang mga bansang may armas nuklear. Maaaring isipin ng Beijing na kaya nitong pamahalaan ng maingat at panatilihing tradisyonal lamang ang labanan, hindi lalampas sa hangganan ng paggamit ng nuklear. Ang India at China ay may opisyal na patakarang no first use ng nuklear, kaya itinuturing nila ang kanilang mga sandatang nuklear bilang huling option lamang. Ngunit ang estratehiyang nuklear ng Pakistan ay sadyang malabo, hindi tiyak at pabaya. Anumang sitwasyong nagbabanta sa pag-iral ng India ay nagpapataas agad ng posibilidad ng nuklear na paglala. Dapat maging lubos na maingat ang mga military planner ng China. Maaaring iwasan nila ang direktang pananakop sa mga pangunahing lungsod ng India o lumampas ng labis sa pinagtatalo ng teritoryo nito. At ipapakita nila ang pananakop bilang isang limitadong depensibong interbensyon. Posibleng ilabas nila ito sa mundo bilang pagpapanumbalik ng katatagan sa rehiyon, na kunwari pinipigilan lang nila ang India na lipulin ang Pakistan. Pero seryoso, walang maniniwala sa palusot na yung. Pero kahit gaano pa kaingat subukang kontrolin ng China ang sitwasyon, palagi silang mababagabag ng katotohanan ng isang maling galaw lang. Kahit isang maliit na pagkakamali ay pwedeng magdulot ng malawakang digmaang nuklear. At sa huli, kung pag-uusapan ang ekonomiya, siguradong sisirain ng digmaang ito ang China marahil higit pa kaysa sa India. Oo, mas maliit ang ekonomiya ng India, pero isa pa rin ito sa pinakamalalaking trade partner ng China. Sa higit sa $100 bilyong taunang bilateral na kalakalan, anumang direktang digmaan ay mangangahulugang mawawala ang mga ugnayang pangkalakalan. Bukod sa pagkawalan ng direktang kalakalan, agad at tuluyan ng papanig ang India sa kanluran. Sasali sa lahat ng posibleng economic blockade, international na parusa, at mga inisyatiba ng tech decoupling na unti-unti nang lumalakas laban sa China. Magsisipag-alisan sa rehiyon ang mga internasyonal na mamumuhunan dahil sa panig. Inaasahang tataas ang insurance rates sa mga mahalagang pandagat na ruta tulad ng Indian Ocean. Pinakamalala, ang mahalaga at inaasahang import ng enerhiya ng China ay maaari mabilisang maantala kung magpapatupad ang United States at mga alay nito ng naval blockade sa paligid ng tubig sa China. Posibleng sumugal ang Beijing para sa mabilis na tagumpay at kaunting pinsalang pang-ekonomiya. Kung tatagal ng ilang linggo o buwan ang labanan, haharap ang China sa ganap na pagsakal sa kanilang ekonomiya na pinakamasaklap. Ang lahat ng pagkasira sa ekonomiya ay posibleng mangyari nang walang pag-atake ng kalaban sa China. Maniwala ka, iyan mismo ang uri ng bangungot na hindi pinapatulog ng mga lider ng China. Salamat sa panonood.